Okay, may habil ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na naharap sa maraming kaso sa tulad ng plunder, di ba? Saka ito impeachment kung kailan pa ba matutuloy ito. Ngayon, ang habilin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung abo daw ng kanyang bangkay, yung kanyang labi, ay iuwi sa Pilipinas. Ayaw niyang ipauwi yung bangkay niya na hindi naka-cremate. Ipa-cremate lang daw, sabi. So, hindi ko alam kung nagbibiro pa. Siyempre, kalimitan nagbibiro to na pinag-iisipan niya magmumulto raw siya. Ayaw ko, mumultin yung mga judge ng ICC. So, ayun yung panakot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Na nawala ang kapangyarihan sa makulong sa ICC. So maganda tong ginawa ni dating Senador Antonio Trillanes na talagang sa ICC dalhin tong kasong to. Pero Rodrigo Duterte dahil nakapirma pa naman ng Pilipinas nung mga panahon na yun. At kahit kumalas tayo, gawa ng Rome Statute, kahit kumalas sa Pilipinas at may nangyaring krimen habang nakapirma pa tayo, ay ito may visa pa rin via Interpol. Tulad nga nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ang tanong, makakabangon pa ba itong ang mga Duterte? Nahawakan pa nila Davao City dahil nanalo si Pulong doon. So, si Baste, Pulong Congressman, Pulong Duterte. Si Baste, Vice Mayor. Ang dating sanang nakakulong sa ICC Mayor, Rodrigo Duterte. Kaso nga lang, yun nga, work from The Hague. So, ayan, hindi makakauwi pa rin. So, dito, maganda yung nadala yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa ICC. Dahil yung influensya niya, hindi talaga magagamit. Ang kailangan na walang kapangyarihan itong si Rodrigo Duterte, dating Pangulo natin, at nagmukha nga basang sisiw sa loob ng bilagwa ng ICC. Isipin nyo kung nandito pa yan, di ba yung mga 9 followers niya, kung gusto mo lang mag-aksaya ng pamasahe, sundan nila yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanilang pinapangnoon sa ICC. Mahal-mahal din ang pamasahe sa aeroplano na. Europa yan So, euro ang aksaya mo dyan. Saka, ang maganda rito, ang ginagas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang lagas ang kanilang bulsa. Kung totoo man, may ninakaw sila, doon din napupunta. Kung totoo man pero allegedly pa lang yan. So, ayan, ang ginagas 100 million nata, 80 million, mga ganyan, pesos, in peso. So, para kang nagtayo ng kumpanyang lalalagasan. Walang bumabalik na profit. Kumbaga, palugi. Ayan ang nangyari sa kanila sa palang ginawa kay dating Senadora Laila de Lima, dating Senador Antonio Trillanes na siniraan pa talaga nila, si dating Vice President Leni Robredo. Ngayon, ang pagkakaiba ni dating Vice President Leni Robredo na isang abogada, katulad ni Sara Duterte. Itong si Vice President Sara Duterte, yung Vice President natin ngayon, puro gala ang ginagawa. Pasarap kung nagtatrabaho, napagaw, lumalabas na ibang bansa. Si dating Vice President Leni Robredo, talagang ngayon nagtayo ng foundation, di ba? May nakikinapan dyan yung mga nangangailangan ng tulong at binabash pa ng mga BTS followers na walang alam kung hindi silipin kahit tama lang ginagawa ng dating Vice Presidente ng bansa na si Atty. Leni Robredo. At si dating Leni Robredo, nakita mo walang confidential funds, marami siyang natipid at naitulong. Talagang malinis ang kanyang record sa COA. Hindi katulad nitong Vice President natin na si Sara Duterte, talaga ng mga yung sa confidential fund niya, magkano ba yun? 30 million ba yun? Mahigit? O basta mga milyones, naubos ng isang linggo, isang buwan, na hindi malaman kung saan napunta. Sabi sa AFP daw, sa Philippine Army, tinanggi naman ito kagad ng Philippine Army na wala namang papeles, walang katibayan na magpapatunay na tumanggap sila ng confidential funds. So ang tanong natin, saan napunta yung perang yon?
Kaya magandang matuloy itong impeachment trial nitong Vice President Sara Duterte para makita natin pare-pareho. Hindi puro fake news ang mga panood natin dito. Gumawa man ng fake news ang kanyang dating o kanyang mga, kung meron pa, mga blind followers na bayaran troll. Kung sino man nagbabayad sa mga yan para supportan ng dating ang ating Vice President Lady Sara Duterte ay hindi sila magagawa, hindi ko rin fake news na kasi live yan. Papakita talaga doon na yung inch by inch yung mga pagpapresent ng ebidensya saka argumento ng magkabilang panig. Dati din makikita ko sino yung mga senador na talagang magre-rely sa ebidensya, hindi dun sa kung dahil supporter pa sila lang pamilya Duterte. So yan ang pagkakaiba ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo. So ayan si dating Vice President Leni Robredo ay nanunungkulan na bilang isang public servant din sa kanilang lugar sa Bicol area. So hopefully tumakbo pa rin siyang presidente at si Senador Rizon Taveros ay nandiyan pa rin naman just in case. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit.